sa inyong lahat. So kami po ay magbibigay ng isang pagtatanghal na makapagbibigay ng isang pakagandang araw. Bilang isang pastor, hindi madali ang paglingkod at mag-alaga sa mga tupa. Sa bawat araw, dala ng isang pastor ang bigat ng mga responsibilidad, ang mga problema ng mga miyembro, ang pangangailangan ng simbahan, at ang pag-asa na maging ilaw sa madilim na mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng mga ito, may mga sandaling puno ng saya at pagmamahalan na nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Sa hapong ito, ating susubukan na ipakita kung gaano kahalaga ang bawat maliit na bagay na nagmumula sa puso at kung paano makapagbigay ng ngiti at saya sa ating pastor. Tulad sa isang simbahan ng POA, nariyan si Pastor Mike, isang mapagmahal na pastor na laging handang maglingkod sa kanyang miyembro. Umula naman, may bagyo, hindi natitinag sa panahon ng mga pagsubok. Halina, samahan mo kami sa isang kwento ng pagmamahal at suporta ng miyembro sa kanya. Isang araw, habang nagbumuni si Pastor Mike, sige. Sige. Punta ako. Pag-pray natin. Sige, salamat. Uy! Kuya Maggie, magandang hapon. Nandito pa pala kayo. Kumusta? Ate Jan, kumusta kayo? Butit nandito po at ang ginagawa niyo? Paghapunan. Buti yan, maganda yan. Sige. Iwanan ko muna kayo dito kasi nakita ko sila, Sister Alma, doon sila nag-fellowship ata o nag-BS. Kausapin ko muna sila para at least makapag-ano tayo. Okay, ha? Sige, balikan ko muna kayo dyan. At nilapitan sila ni Kuya Mike para kamustahin. Kumusta? Sister Jenaline, Sister Alma, kumusta? Christine, kumusta? Ba't nandito pa kayo? Tapos na yung gawain natin. Gaano lang po kami nag-share ko po ito gospel. Glory to God. Alam niyo, maganda yan. Malaking tulong din yan para sa ating spiritual growth. Habang tayo ay nagbabasa, marami din tayo natutunan sa ating mga binabasa sa buhay. Sige, may kinig lang ako. Mag-uusap-usap lang kayo para at least kung mag-share kayo, may i-share din tayo sa bawat. At habang sila ay nag-uusap, pumasok at dumating yung mag-asawang Kuya Noriel at Ate Janet na may dalang sorpresa para sa kanilang pastor. Hi, Bibi! Ang cute mo naman! Magandang hapon, Ate Janet, Kuya Noriel. Kumusta? Nakapag-bumalik kayo? Yes po, Pastor. Sige. Ay, Pastor, napadalo ko kasi kami kasi gusto namin kayo bigyan ng regalo. Wow. Nakakataban ng puso. Pwede mo buksan? Yes po, Pastor. Pamaya. Ano kaya ito sa surprise naman? Actually, Pastor, cellphone po yan. Wow! Grabe! iPhone 16? Yes po. Ganun po natin kayo pamamali. Alam mo, Ate Janet, Kuya Noriel, kung hindi nyo alam, itong cellphone na to, 15 years na to sa akin. At talagang naglo-loading, kaya hindi talaga ako makapag-type ng maayos, kahit maraming mga typo error. Maraming salamat, Lord, to God sa buhay ninyo, Ate Janet. Kuya Noriel, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless. Binigyan tayo namin ng cellphone niya. Kasi po, isang cellphone na panahon ko, hindi pa ako pa. Totoo nga eh. Pastor, bigyan ka rin po namin para po mag-connect ako sa akin sa Maraming salamat, Ate Janet. Thank you. Thank you po, At Pastor. sumunod naman ang mag-asawang Kuya Louie at Ate Jelly na may bitbit na mahabang listahan ng mga suwestyon. Good afternoon! Kumusta ang bawat isa? Nandito din yung mag-asawang
Kuya Louie at saka si Ate Jalisa, napabisita kayo. Pastor, magandang hapon po. Nandito po kami para ibigay sa inyo yung isang mahalagang listahan. Aba, ano yan? Listahan niya ng utang na hindi pa nagbabayad sa'yo? Grabe naman itong listahan. Ano to? Listahan ng mga utang para sa ipag-pray na magbayad? Hindi po, Pastor. Okay. Sige. Ano to? Mga... okay. So, ito yung mga listahan ng ipag-preach natin sa Glory to God. Maraming salamat sa suggestion. Magandang suggestion to. Alam niyo, para gumaan din yung ginagawa ko sa araw-araw. Malaking tulong to. Bigla pumasok si Ma'am Shidali na may dalang masaganang pagkain para sa kanilang pastor. Wow, dito si Ma'am Shidali Magandang hapon, Ma'am Shidali. Pa sa akin ba yan? Wow. Dadalhan namin yung pagkain. Kung dito ibigay mo kay Rosalinda, yung batang ano dyan kanina. Makatulong sa'yo sa kawin mo sa pagkain. Dagang salamat, Ma'am Shidali. Napakabuti ng puso mo. Sige, lingkod sa diha. Upo muna dyan. At ipinakita din ni Ate Jolie ang kanyang pag-aalaga para sa kanyang pastor. Grabe, Ate Julie, nakabisita ka din. Anong meron? Ba't nandito kayo lahat? Anong meron? Mapagpalang araw din. Hindi ako papahuli. Hindi na din po ako sa inyo. Para po, mananggalang ko sa lahat ng pagkakas sa buhay. Sa'yo pala ito. Ang ganda naman ito. Alam mo, Ate Julie, perfect timing kasi alam mo, pagka tapos ng ating gawain, kung natatandaan nyo, every Sunday, every Friday, nagkakaroon talaga tayo ng krusada sa labas ng mga kalsada, nagtuturo tayo sa salita ng Diyos. So malaking bagay ito para sa mga nagpipreach, lalo na kung ulan at saka yung maano yung araw. Maraming salamat. God bless. At binuksan ni Pastor Mike ang pintuan ng simbahan at sa pagpasok niya sa loob ng simbahan, agad niyang nasaksihan ang nakakaaliw na eksena ng kanyang membro ng kongregasyon na nagsimulang sumayaw sa ritmo ng musika. Sa bawat hakbang ng kanyang ginagawa patungo sa entablado, tinabay ang kanyang puso ay napupuno ng kagalakan sa pagkakaisa at sa diwa ng pagmamahal na bumabalot sa kanilang sayo. Steady lang, steady lang. Sa kalangitan
galing ng mga members natin. Glory to God sa buhay nila. At biglang kinausap ng isang bata ang ating pastor. Oh, Rosalinda, ano sa... Kaya ano nakapansin ang pinapag-ibig nito dyan? Ano yun? Pastor, gusto ko din siya ng regalo. Ang lagi namin natanggap na regalo kanina. Ako din po, gusto ko po ng regalo pa. Alam mo, may ibibigay ako sa iyong regalo. Itong regalo ay talagang magagamit mo. Kasi habang nakikita ko na naglalaro ka lang dyan, alam mo paglaki mo ay madadala at dadalang ito. Thank you po, Pastor. Maraming salamat, Sir Alma. Itong regalo ay para sa iyo, Rosalinda. Alam kong magagamit mo ito paglaki mo. Pastor, ayaw ko po niyan ng regalo. Gusto ko po, Pastor, niyan ng regalo. Pastor, gusto ko po ng ibang regalo. Pastor, gusto ko po ng ibang regalo. Pastor, ayaw ko po niyan, Pastor. Tayo ka. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi ko pa maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin, ang sinasabi mo. Pero alam ko paglaki mo, maintindihan mo ang lahat. And Pastor Mike takes the Bible and kneels down beside the child, flipping through its pages at pinaliwanag na ito ng maigi. Okay, mga kapatid, dito muna tayo bago tayo umalis. So, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat talagang yung buhay nyo, yung dedication nyo sa ministry, talagang nakita natin kung gaano kasigasig. So, dapat natin tandaan na ang buhay natin sa ministry ay dapat palaging nandun yung pag-aakaw. Amen? Amen, mga King of the Church? So, tulad ng ating inawit kanina, just as this is the day when we celebrate God's promise in God's goodness. At alalahan din natin that our church imperfect yet purposeful. Amen? Strengthen our spiritual journey and like broken precept, may we offer our imperfections to God, finding joy and rejoicing in His grace as expressed in joy and rejoice. Amen. Always inculcate this into our mind that God is so good and holy forever. Let us praise His greatness, reminding ourselves that our service is seen through our pure motives. Regardless, alam natin, yung buhay natin, mga kapatid, maraming mga bagay minsan na kayo maririnig, but huwag na intindihin itong mga bagay na ito because we are serving God and God knows yung nilalaman ng puso natin kaysa sinasabi ng ibang tao. Amen? So, palakpakan po na ng ating Panginoon. Yeah, thank you very much. So, ang pagtatanghal po ito, mga kapatid, ito po ay pinapakita at pinapaalala po nito sa atin yung simpleng bagay na binibigay natin na nagmumula sa ating puso. 3 things po: pagmamahal, pasasalamat, at pananampalataya. So tayo po bilang members ng simbahan, yung mga binibigay, nagagawa at itutulong po natin ay malaki pong bagay at nagsisilbing kalakasan po yan bilang mga leaders ng simbahan, most importantly, yung ating mga pastors. Amen. At ang pinakamahalaga siyempre sa lahat, sa pamamagitan ng Biblia, tinuturo sa atin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos at sa kapwa. Sa pagtanggap ng pastor ng Biblia bilang regalo sa bata, ipinapakita ang halaga ng pagtuturo at pagbibigay ng spiritual na gabay sa mga kabataan. Sa bawat sandali ng ating buhay, ang pagmamahal at pananampalataya ang siyang magbibigay lakas at kahulugan sa ating paglalakbay at paglilingkod sa Diyos. Naway maging inspirasyon sa ating lahat ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pananampalataya sa bawat isa. Tulad ng naganap sa pagnanais ng puso ng mga miyembro para mapasaya
at maalala ang ating mga pastor. So, sa lahat ng mga pastor, most especially sa ating pastor sa KOK Church, Pastor Arlon, Pastor Dick, and of course, sa aming pastor na nasa ibang bansa, Pastor Christian at Pastor Jimar. So kami po ay nagpapasalamat at nagagalak. Mahal na mahal namin kayo. Hanggang dito na lang po. Ito po ang KOK Church. Maayong hapon sa tanan.